Mukhang hindi pa tapos ang bangayan sa pagitan ni Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Ang problema lamang, mukhang hindi po makakaganti sa kanyang mga sinasabi ngayon, ito pong si Marcoleta sapagkat nakakulong na po ito simula po last July 6, 2026 sa bisa po ng warrant of arrest na inutos ng korte para po sa kaso po nilang plunder. Alam niyo mga tol, ang bangayan po ng dalawa na ito ay nag-ugat sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kung matatandaan po kasi ninyo, itong si Marcoleta, nung siya po'y unang naging chairman ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon din po ng sariling pag-iimbestiga itong si Senator Ping Lacson kaugnay po ng flood control project anomalies na iniimbestigahan na ng Blue Ribbon nung mga panahong iyon sa pangunguna ni Rodante Marcoleta. Hindi po yun nagustuhan ni Marcoleta at parang doon na nagsimula yung pagbanat niya kay Senator Ping Lacson, pero hindi naman po nagpatinag si Senator Ping Lacson at kaliwat kanan na nga po yung mga napakinggan po natin sa kanila. Mga pasaring at mga direktang pananalita sa isa't isa. At sa balita po na ating pag-uusapan ngayon, humirit pa ito pong si Senator Ping Lacson. Hindi na po maikakaila kung sino po yung pinatatamaan niya dito mga tol. Sapagkat alam na alam po natin kung sino ang kanyang tinutukoy marahil dito. Sa balita po ng Daily Tribune na hinango po sa tweet or post nitong si Senator Ping Lacson sa kanyang X account, warning, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Tama naman yun. No? Kaya kanina, nagpakuha ako ng blood count sa, ano tawag doon? Yung sugar count sa mag-ina ko eh. Tinusok yung daliri ko. Ganun pala yun. Tapos nagpa-BP ako kasi parang nananakit yung bato ko pero normal naman. No? Hindi ko pa kasi na-experience, wag naman sana ang ma-high blood. Normal naman, parehas. Kaya bawal magkasakit mga tol. Mahal ang gamot. Tama yan. Kaso lang, may hirit si Senator Ping Lacson. At ito malamang sa malamang, ang tatamaan dito si Senator Rodante Marcoleta. Dahil po dito, nakalagay pa, sabi niya, bawal magkawarant. Baka magkasakit. Bawal magkawarant, baka magkasakit. Si Senator Jinggoy Estrada, nagkawarant na aresto, nagkasakit bigla sa tuhod, pero hindi pinayagan ng korte para sa hinihiling niyang medical procedure. No? Yung pangalawa naman, si Senador Rodante Marcoleta, nagkawarant, nagkasakit din. Ang hindi lang yata nagkasakit, naunang magkasakit bago makulong, itong si Senator Bong Revilla eh. Sabi kasi ng kanyang may bahay na si Mayor Lani Mercado, pala exercise itong si former Senator Bong Revilla kaya physically fit po ito. No? Pero pagdating kay Senador Rodante Marcoleta, nagkasakit. At ito nga po yung balita kahapon. Marcoleta remains hospitalized as doctors deem him unfit to travel. Sabi ng doktor pagka mga doktor sinabi, naniniwala ako. Kasi hindi sila katulad ng abogado na sinungaling. Ay, sorry naman. Baka magalit sa ating yung mga kaibigan nating abogado. Ulitin ko, sinabi ko, hindi sila katulad ng ilang mga abogado na sinungaling. Pero parang ang hirap sabihin na ilang lamang eh. Kasi marami talagang mga sinungaling abogado eh. No? Doktor ang nagsasabi dito, kaya eto, pinaniniwalaan ko, may sakit daw po si Senador Rodante Marcoleta. The arrested Senator Rodante Marcoleta remained confined at the Philippine National Police General Hospital on Wednesday. As police doctor said, he is still unfit to travel due to high blood pressure and mild pneumonia and a spinal condition. Aba, nagkaroon na ng mga ganitong sakit kaya tuloy marahil nasasabi ni Senator Ping Lacson, bawal magkawarant, baka magkasakit. No? Nakita natin kung ilang beses siya pumunta sa mga rallies,
Nagta-travel from one place to another, walang high blood pressure, walang mild pneumonia, at walang spinal condition. Pero ngayon, biglang nagkaroon ng mga ito. PNP General Hospital Chief of Internal Medicine, Lieutenant Colonel Benali Bayani said, Marcoleta, 72, continues to undergo medical test and rehabilitation after being diagnosed with degenerative disc disease and mild pneumonia. Hindi po natin alam yung degenerative disc disease na yan eh. Tinanong po natin kay ChatGPT pero mukhang di ko na makita dito kung tanong na nga lang natin ulit, ano? Di ko matandaan eh. Ito daw po kasi ang unang-unang dahilan daw kung bakit po nagkakaroon ng ganito ay dahil po sa katandaan, no? Ano ito? Tanong natin kay ChatGPT tapos babasahin ko po sa inyo mga tol. Yan. Ito po ay para mas madali nating tandaan, DDD. Hindi po DDS. DDD. Ang degenerative disc disease or DDD ay isang kondisyon kung saan unti-unting napupudpod o tumatanda ang mga disc sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Ang mga disc ang nagsisilbing shock absorber ng spine. Habang tumatanda o dahil sa pinsala, maaari silang matuyo, lumiit o magkaroon ng punit. O, yun nararamdaman daw po ngayon ito ni Senador Rodante Marcoleta. Anyway, sabi ko nga kanina, doktor ang nagsabi, naniniwala ako sa doktor, hindi yan mga abogado na mga maraming sinungaling. Kaya, sige, paniwalaan na lamang po natin. At ito po ang latest kay Senador Rodante Marcoleta matapos po siyang bisitahin nito pong si Ka Anthony Taberna. Huwag po kayo na mag-alala. Ito naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo. Meron pong Diyos na kabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mararay kahit na medyo magtagal po. Yan mukhang humuhugot ng kalakasan si Senador Rodante Marcoleta sa ating Diyos. At wala namang problema doon. Sapagkat sa lahat ng pagsubok, pagka talagang ang alam natin wala nang ibang solusyon, ay lalapit na po tayo. Kadalasan ganyan no? Sa huli, lumalapit tayo sa ating Diyos. Pero syempre, Iglesia ni Cristo sila, kaya every now and then, sila po'y nananalangin sa ating Diyos. At syempre sa punto na ito mga tol, hindi lang naman si Senador Rodante Marcoleta ang kasama sa mga nakulong. 'Di ba? Nandiyan po yung tatlong nag-donate sa kanya na pinahamak niya. Bakit po natin sinasabing pinahamak ni Senador Rodante Marcoleta? Kasi particular itong si Mike Defensor mga tol, hindi pa dapat makukulong ito no? Etong si Mike Defensor, dapat ito po ay malaya pa. Kasi yung isinampang reklamo po sa kanya ng NBI, dadaan pa sa tamang proseso. Medyo matagal-tagal pa yon. Napabilis yung pagkakakulong niya dahil akalain mo, umamin itong si Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos at hindi niya dineklara sa kanyang statement of contributions and expenditures with the intention perhaps na talagang hindi na ito malaman ng publiko, nagkabukuhan lamang. Kaya eventually, siya po ay napilitang aminin kung magkano at kung sino-sino yung mga nag-donate po sa kanya. Ang halaga 75 million pesos at ang bahagi po niyan pinaghatian ng tatlong negosyante na sina Mike Defensor, si Joseph Espiritu at saka si Aristotel Baluyot Biray. At dahil nga po diyan, nakakulong sila ngayon lahat. Merong pahayag si Mike Defensor kanina sa pamamagitan ng kanyang Facebook page. No? At for the sake of fairness, basahin natin. Ito po yung sinasabi, posted on behalf of Mike Defensor. Sa ngalan ng aming pamilya, taos puso kaming nagpapasalamat sa dagsa ng panalangin at pakikiisa nyo para sa aking ama. Anak pala ang nag-post nito.
Para sa mga nag-aalala, maayos po ang kalagayan niya at nananatili siyang matatag. Kilala nyo ang aking ama. Hindi natitinag ang kanyang prinsipyo at paninindigan para sa bayan. Talaga? Anyway, tuloy po tayo dito. Tuloy ang laban at ang mga nasimulan. Sa ngayon, nakatuon kami sa pagpapalakas sapagkat ang tunay na pakikibaka ay isang mahabang paglalakbay na nangangailangan ng tatag at mas matibay na paninindigan. Punong-puno ang aming inbox ng mga mensahe mula sa inyo. Makakaasa kayong ipinaparating ko sa kanya ang bawat isa. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay sa kanya ng ibayong lakas sa mga panahong ito. Para sa mga kaibigan, kasamahan, at mga taga-suporta na nais mga musta, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe dito mismo sa Messenger ng Facebook page na ito. Ako po mismo ang nagbabasa at nag-aasikaso ng mga ito para sa kanya. Utang na loob po namin ang inyong mga dasal at walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. Mikey Defensor, ang anak ni Mike Defensor. No? Ayan, binasa natin. Yan po yung paninindigan ng pamilya Defensor. Partikular, sinasabi nilang hindi daw natitinag sa kanyang prinsipyo ang dating kongresista na si Mike Defensor.